Dumadami na po ang congressman. Dalawang malalaking partido, yung National Unity Party at Lakas CMD sa Kongreso, ang piko na dito kay Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Lalawigan ng Cavite na Duterte supporters. Kasi may bago na naman po siyang ginawa na hindi katanggap-tanggap. Mukhang may mga andating unethical, unprofessional at nakakasira sa reputasyon ng mga congressman at ng buong kongreso ang galaw. Ito nga, pakinggan natin itong balitang ito. Bago ito, pangalawang ethics complaint ang kanyang kakaharapin na. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang mga pictures sa meeting daw ng partidong Lakas CMD. Sa caption, binanggit ni Barzaga na magsisilbing state witness sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects si late Representative Martin Romualdez. Susuportahan daw ng ilang kongresista si Pangulong Bongbong Marcos kapalit ng proteksyon. Kabilang sa nabanggit si Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Pero ayon mismo kay Adyong, kasinungalingan ang mga paratang ni Barzaga. Kaya naman pinag-iisipan na ngayon ng Lakas CMD na maghain ng ethics complaint sa Kamara laban sa kongresista. Yung accusations na ganon, allegations na ganon, it already abused his privilege of being a member of the House. Definitely, the behavior is unbecoming of a parliamentarian, the action of the behavior. Tinuligsa rin ni Adyong ang mga nakalipas na aksyon ni Barzaga sa kasagsagan ng plenary session sa Kamara, kabilang ang paglapit at tila pang-aasar niya kay House Majority Leader Sandro Marcos sa plenary hall noong Setyembre. Acceptable ba yung bigla mo lang mag-approach ka sa isang kasamahan mo na hindi ka naman niya iniestorbo, tapos bigla mo siyang i-video, i-harass mo siya, tatanungin mo siya, ipoprovoke mo siya ng certain response na tapos naka-live ka, to me, that's already harassment. Wala pang tugon si Congressman Barzaga sa planong panibagong ethics complaint laban sa kanya. Bago ito, naghain na ng reklamo laban sa kanya ang mga dati niyang kasamahan sa National Unity Party o NUP. Dahil naman ito sa anilay hindi magandang asal bilang kongresista, bunsod ng mga mapanirang post laban sa mga kapwa-opisyal. Si Batangas 1st District Representative Leandro... So, ayan ang dating O kayong mga taga-ika-4 na distrito ng Lalawigan ng Cavite, muli kong tinatanong kayo, saayon ba kayo? Sumasang-ayon ba kayo? At sumusuporta ba kayo dito sa inyong congressman na kumakatawan sa inyo sa House of the Peoples, House of Representatives, na iba yung kanyang ginagawa? Baka hindi nagkonsulta, kasi kung nagkonsulta ito sa mamamayang Pilipino, hindi ganito ang attitude o asal na ginagawa niya. Kanyang sinisiraan ang kapwa congressman at ang buong kongreso. Isipin mo, nag-post siya ng ganyan, ng mga picture, nag-meeting daw yung mga taga-Lakas CMD. At ang gustong maging kapalit, gawing state witness si Romualdez, pero susuportahan ng mga congressman ang Pangulo. Wala naman palang ganoon. So, fake news. So, itong kadidikit nitong si Barzaga sa mga Duterte supporters, nahawa na siya. Ang promotor ng fake news ayon sa gobyerno ay Duterte supporters o yung mga vloggers, troll at mga politikong nawalan ng trabaho at hindi makapasok sa gobyerno, ang grupong yan. Sa kadidikit ni Barzaga, ayan, nadamay na siya. Pero ang matindi dito at nakakalimutan niya, merong disciplinary action at pwede rin pagtatanggal sa kanya sa Kongreso dahil merong ethics committee na pwede siyang balikan. So, first time ito na dalawang kasong sa ethics complaint ang kanyang kakaharapin. At dalawang malaking partido. Pag yung dalawang malaking partidong yan ay nagkaisa sa komite, talagang laglag siya. Baka matanggal siya. National Unity Party, yung kanyang partido kung saan siya tinanggal, malaki yun. Lakas CMD, majority yan ng mga congressman. At ito pa yung isang matindi. Pati yung mga Abalos, yung pamilyang Abalos, binabanatan din itong si Barzaga. Alam ba niyo kung sino si Abalos? Si J.C. Abalos. Kung di ako kakamali, pamangkin niya ni dating Secretary Benhur Abalos.
ang siyang chairman ng committee, ng ethics committee. Abay, binabanatan din eh. So, huwag tayong magtataka. Huwag kayong magugulat mga taga-ikaapat ng distrito ng Cavite kung ano ang kahinat nga ng inyong congressman pag hindi ito nagbago. Kasi ang institusyon, ang buong kongreso at mga congressman, hindi naman susuko sa kanya. Hindi siya minor de edad, 27 years old. Siya ay ibinoto nyo, kaya ang kongreso ay may karapatang disiplinahin yan. Alam nyo ang mga pwedeng gawin ng kongreso? Bigyan siya ng warning, suspendihin, o expel, or tanggalin, na katulad ng ginawa kay Tevez. Ganun po yung authority. Nakita, walang nagawa si Tevez. Congressman Tevez ng Negros, di ba? Yung ayaw umuwi, ayaw makipag-coordinate sa Congress. Tinanggal siya, walang nakahabol, walang magagawa. Pagkaya ng desisyon ng Ethics Committee. Huwag sana umabot doon, pero pag pinikoon nitong si Barzaga ang kanyang kapwa congressman, abay baka may paglagyan siya. Mabigat yung mga partidong kanyang binangga. National Unity Party at Lakas CMD. Yan ang majority ng mga congressman. At definitely, marami dyan ay member ng Ethics Committee. Abay, delikado ka. E kung yung chairman hindi mo nirespeto, yung buong kongreso sinisira mo, eh sino kakampi mo? Walang magagawa ang ika-4 na distrito ng mga mamamayan ng Cavite pag dinisiplina o tinanggal ng kongreso itong si Barzaga. Yan po ang authority ng Congress. Hindi po ito pananakot. For your information lang, kasi alam ko kung ano ang power ng kongreso. Okay? Matindi po ang aking kaalaman dyan dahil ako po ay 9 na taon o 10 taong reporter na naka-assign dyan. Kaya yung authority nila, rules nila, kapangyarihan nila under 1987 Constitution, kahit pa paano may idea tayo. At yan ang authority ng kongreso. Yung aking sinasabi ngayon. Pwedeng disiplinahin ng kahit sino kung hindi talaga naaayon at nakakasira sa reputasyon ng individual congressman at kongreso mismo. Di ba? Pero baka sabihin, ay DDS kasi yan, Duterte yan, kaya hinaharas. Yan ang hirap sa inyo eh. Pagka kayong mga haras, mambabastos, walang respeto sa iba, parang okay lang sa inyo. Pag kayo binabalikan sa magitan ng rule of law, pagpapatupad ng batas, sasabihin nyo harassment. Mana-mana talaga kayo. Talaga naghawa-hawa na kayo mula doon sa inyong hinahangaang pamilya at politiko. Nagkahawa-hawa na kayo. Ibang klase inyong ang inyong sakit. Kabastusan, kawalang respeto, unethical, unprofessional. Hindi ko nilalahat. Ganon ang karamihan sa inyo. Again, hindi ko nilalahat. Ito'y aking sariling opinion, interpretation sa mga nangyayari. Ang ganyang klase mga galaw, tandaan nyo, hindi kayo makakakuha ng majority ng suporta ng mga Pilipino sa lahat ng darating na araw, lalo na sa eleksyon sa 2028. Kasi ang mga Pilipino ay matitino at ayaw nila ng mga sanggano ang dating.